Praise God. Sige pa tayo muna, lahat tayo tumayo at bulungan mo muna yung katabi mo, bulungan mo lang. Sabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoong Heso Kristo. Ayan, nasa harapan, sa likuran. Ibulong mo kasi minsan parang hindi niya naririnig. Amen? So ibulong mo sa tenga niya, mahal na mahal ka ni Lord. The Lord cares for you. The Lord is looking for you. And the Lord loves you so much. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, para sa iyo po ang papuring ito. Para sa iyo ang service na ito, Panginoong Hesukristo. Para sa iyo ang aming buhay, aming pagsamba. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, nagmula sa iyo. Ang lahat ng biyaya na ina-enjoy namin ay biyaya mo, ay pinagkaloob mo sa amin. Kaya naman, Lord, taos puso ang aming pasasalamat. Pwede ba nating pasalamatan ang Diyos for few minutes? Ramasara Ramashiririhande. Thank Him for all the time He is good. He is good all the time. O Ramashara Ramasere Ramoshara Rebasika Mansarabayante. Pasalamatan natin ang Diyos ang lakas-lakas natin ngayong araw na ito. Pasalamatan natin ang Panginoon. Wala tayong iniisip ng mga bayarin, ng mga problema na nagpapahina ng pananampalataya natin. O kung meron man, pasalamatan mo, Panginoon, kasi sabihin mo, Lord, thank you, pinatatatag mo ako ng ganitong sitwasyon. Panginoon, salamat dahil alam ko na sinasamahan mo ko bawat oras, bawat minuto ng aking buhay. Hallelujah. Pasalamatan mo, Lord. May biyaya ka ng pag-ibig. May biyaya tayo ng bagong umaga. May biyaya tayo ng trabaho, bakasyon na pinagkakaloob niya sa atin. May pagsama ng banal na Espiritu na sa tuwing nakikita mo ang iyong buhay, hindi mo mapigilan ang magpasalamat sa Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, you choose to thank God and you choose to bless Him. You choose to worship Him in spirit and in truth. Father, thank you for your genuine love. Tunay at tapat ka sa iyong pag-ibig. Tunay, kailanman di ka nagbabago. Sa iyong mga pangako, Panginoon, patuloy ang katuparan ng mga pangarap mo sa amin. Kaya naman, Panginoon Hesukristo, thank you. You have given your all for us. And we believe there's always new and firm foundation ang dinedevelop mo sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, ikaw lang maluwalhati sa mga natitirang oras at panahon at maparangalan. Walang ibang pangalan, walang ibang makilala, kundi ikaw lamang, tunay na Diyos, ang tunay na dakila at tunay na may pag-ibig sa aming lahat. God be all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po sa ating mga kamanggagawa. Sino pong holiday next week? Sino yung holiday mula pa nung isang buwan? Okay, deklarahan mo muna yung katabi mo, you will enjoy the holiday, Lord. In the name of Jesus Christ, because all things cometh from our Lord Jesus. Amen. Ayan, kaya naman, ngayon po munang buwan na ito, ay patuloy natin ine-enjoy ang biyaya ng salita ng Diyos, ang new and firm foundation. Tanungin mo nga yung katabi mo, tumatag ka na ba? Sikuhin mo nga muna, tingnan mo kung matatag na. Subok na matibay, subok na. Ano sabi ni Pastor Eric? Subok na matatag, praise God. Nasubukan na ng panahon. Hallelujah. Pero ang pinakamahalaga, alam mo kung saan ka nakatayo at alam mo kung ano ang materyales. Sino dito yung gusto magpagawa ng bahay, ang the best na materyales ang gagamitin niya. Amen. Yung bang pag nagpintura, hindi agad mapupuknat.
Diba? May mga gano'n, yung mga pintura na washable. Ayan, meron namang mga pintura na kahit gaano bahain, ulanin, ay may pintura pa rin. Amen. Meron namang mga simento. Sino na nakakita ng hollow blocks? Diba? May mga hollow blocks na ngayon, marami ng iba't ibang klase yung hollow blocks. Pero sabi mo sa katabi mo, matatag ito. Sa kabila, sabi mo, matibay ito. Bakit? Hindi sa sariling kalakasan, kundi may matibay kang Diyos na kasama, araw-araw nagpatatag sa atin. Amen? Kaya po, ngayon, nandito pa rin tayo sa tinatawag na new and firm foundation. So I would like to highlight in 1 Corinthians 3:10 to 11. Okay? A new foundation. Basahin po muna natin ang verse. So, ginamit ko yung The Living Bible version. But I don't know. Anong version to, anak? NIV. Sige, basahin muna natin. 1, 2, 3. By the grace God has given me, I laid a foundation as I was a builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. Okay, verse 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Amen. So ito pong 1 Corinthians 10, kapag binasa po natin yung buong verses, is about doon sa mga sinesharean ni Apostle Paul na mga taga-Korinto. At dito ay meron silang sinasabi na kay Apollo sila, kay Apostle Pablo sila. Pero ito paliwanag na itinuro ni Apostle Paul na hindi ito kung kanino ka man. Kasi yung ganitong mga sitwasyon po, nag-divide sa kanila sa church. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi kita i-divide. Amen? Dapat yung pananampalataya pala natin, hindi mag-divide, kundi lalong magkaisa tayo sa pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sa TLB version, ang sabi po ng verse 10, God or our God, in His kindness, has taught me how to be an expert builder. Amen. Sino daw ang nagturo kay Apostle Paul na maging expert builder? Ang Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang Lord ang magtuturo sa atin. Sabi mo sa kabila, kailangan expert. Amen. Para maging matibay, kailangan tayo'y mga expert. At ang sabi pa ng verse, I have laid the foundation. Pinapaliwanag niya. Siya naghatag ng pundasyon at si Apollos ang nag-build nito. But he who builds on the foundation must be very careful. Kung sino man daw ang magbibuild ng pundasyon, kailangang maingat. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Ingat ka. And 11, and no one can ever lay another or any other real foundation than that one we already have, who is Jesus Christ. So pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Number 1, the new foundation in Christ Jesus, amen, is a foundation that starts with the kindness of God. Alam niyo po, ito yung napakasarap na i-meditate, yung kabutihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sadyang mabuti ang Panginoon. Ano nga sa Bisaya uli yun? Nagpa-practice kami kagabi ng Bisaya, gawa ni Kuya Danny. Ano yung Kuya Eugene? Ano yung mabuti ang Diyos? Ako. Ha? Maayo? Ang Ginoo. Amen. So ang lahat pala ng ating pananampalataya, ang gusto ng Panginoon magsimula sa kanyang kabutihan. Kasi pag hindi po natin naintindihan na mabuti ang Diyos, ang makikita mo lang, kala mo ikaw palagi. Pero dapat ang pananampalataya nag-isisimula sa kabutihan ng Panginoon. Tingnan po natin ang Titus 3 verses 4 to 7. Praise God. Lahat ba naniniwala na mabuti ang Diyos? Amen.
Amen. Mukhang mahina. Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Kung naniniwala ka, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, hoy, gising! Mabuti ang Diyos sa atin! Amen. Mabuti ang Diyos sa pamilya natin. Diyan nagsimula ang pananampalataya natin. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Amen. Praise God. Sabihin mo, sadyang mabuti ang Panginoon. Sadyang mabuti ang Kahit ano man ang sitwasyon natin sa buhay, hindi ho nababago ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kahit ano yung dinaraanan mo, kahit ano pa man, kahit gaano kalaki yung problema mo, hindi nagbabago ang kabutihan ng Panginoon. At kaya niyang resolbahin ang lahat ng anumang pinagdaraanan natin. Alam niyo po, yung mga people of Israel, sabi dito, they are saved because of His mercy and love. At tayo naman, sa times natin, we are saved because of His mercy and love sa pamamagitan ng pagiging bagong nilalang. Tingnan mo yung katabi mo, new creation niya. Amen. Sabi natin, I'm a new creation. I'm a new creation. Amen. Because of God's mercy. Kaya tayo naging mabuti because mabuti yung nagsilang uli sa'yo. Amen. Tama ba? Pag matigas ang ulo, alam mo na kung parang di ba, sino dito yung sabing manang-mana ka sa pinagmanahan? Amen. Because the reflection comes to those, syempre kasi nga kung yung aso nanganak, ang anak niya ay, ha? Tuta daw. Tuta. Asong maliit. Cute. Tuta. So tayo po, nung ma-born again tayo, naisilang ka na dun sa kabutihan ng Diyos. Kaya kung nandoon ka, sabihin mo, ang kabutihan ng Panginoon ang taglay ko. Amen? Kung nandun ka, yun ang meron ka. So, by the Holy Spirit, so much of kindness. Kaya, tingnan mo ang buhay mo ngayon, parang sabi mo, parang ang ganda na ng laman ng puso ko. Amen? Parang makita mo lang yung amo mo. Lalong gumaganda yung kondisyon ng puso mo, lalo kang bumabait. Amen? Amen. Lalo kang talagang na-challenge yung heart mo, I'm a new creation. I'm born in the kindness of God, my Savior. Hindi ka na bahala ka na dati. Amen? Nakikita mo na kaya mong i-extend yung kabutihan. Kapag nakita mo yun ang aaway sa'yo, kaya mo nang mag-extend ng kindness sa kanila. Ang pag-extend po ng kindness, hindi lang sa mabait sa'yo. Ang tunay na extension ng kindness, matcha-challenge mo kapag paano mo to ina-extend doon sa mga talagang nanggigigil, kakagigil-gigil sila. Amen. Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi nakakagigil yan. Sabi mo, konti ka na lang, isa ka na lang. Talaga naman. Nakailang sabi na ako. Sabihan mo lang uli. Hindi na, ayaw ko na kausapin. Hindi nakikinig. Hindi maintindihan. Sinabi ng ganito, may mas magaling pa. Amen. Sayon sa katabi mo, extend kindness. What is kindness? Kindness is humbly giving of ourselves in love and mercy to others. Ito pa, who may not be able to give anything back to you. Kaya tunay pong kabutihan na susukat yan dun sa laman ng puso mo kapag ginagawa mo na yung kindness. Kasi
Kasi iba kaya nagiging mabait. Kasi mabait din sa kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit hindi ka mabait. Ay, joke lang. Hindi ka mabait. Amen! So, gumagawa tayo ng kabutihan dahil yun yung natural na kabutihan ng Diyos na biyaya sa mga na-born again sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Hindi lamang sa hindi kayang magbalik, and minsan ang kindness, ang tunay na kindness, ine-extend sa mga hindi nila deserve. Yun po ang tunay na kabutihan. Ang Diyos sa kanyang kabutihan, we do not deserve, but He gave to us. Amen? Yung kanyang full-pledged love, ang Panginoong Jesus. And frequently, alam nyo ba kung kanino pa na-extend ang tunay na kindness? Dun sa hindi marunong magpasalamat. Oh, di naman marunong magpasalamat yung wag mong bigyan. Huwag mo nang abutan. Hindi nga namigay ng Pasko yan eh. Di ba nagpapalitan ng spaghetti tsaka ano? Ang spaghetti binigay mo, pinalit sa'yo, pinggan lang. Okay na yun. Ano ba yan? Ba't ka ba namigay? Sabi sa katabi mo, hindi umahanap ng kapalit. Yung mahanap ng Kahit hindi marunong magpasalamat. That's how you measure the true kindness and genuine kindness na tinanggap natin sa Panginoon. We can extend those kindness that come from our Savior. You know, Jesus knew. Alam niyo po ba na alam naman ng Panginoong Jesus na may tatanggap sa Kanya at merong hindi? Alam ng Panginoong Jesus na may magmomok sa Kanya at meron namang magpe-praise sa Kanya. Pero hindi niya lang pinili na ibigay ang kanyang buhay dun lamang sa tatanggap sa Kanya. Pinili niyang ibigay ang buhay niya sa lahat kahit na alam niya na merong mga taong hindi mananampalataya o magtitiwala sa Kanya. Hindi po siya namili. Amen? That's the kindness of our Savior. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mamimili. Hindi ka mamili. Amen. We give kindness because that is what our God gives unto us. Number 2, kung anong gustong foundation ng Diyos sa atin. Una, the new foundation is based on the kindness of our God. Number 2, the new foundation that God wants us has taught us to become an expert builder. 1 Corinthians 3:10. Sino dito mga may expertise? Di ba pag naglagay ka ng, ano yon? Pagka naggagawa ba kayo ng CV or resume, nilalagyan nyo ng expertise or skills? Or sabi mo, wala po, tamad lang. Pwede ba yun? Wala po. Pag po pag po ako hinire nyo sa interview, pag hinire nyo, what are your skills? Ay, wala po akong ka-skills. Pwede bang ganon? Hindi ka mapupunta sa kung saan. Basahin natin ulit. 1, 2, 3. But this is NIV, no? Sige. 1, 2, 3. By the grace God has given me, I lay the foundation as a wise builder. Someone else is building on it. Okay, ang ginamit po dito sa NIV ay wise builder. Pero sa TLB, it's almost same. Ang sabi doon ay expert builder. Exodus 31 verse 3. Bakit kailangang expert? Alam niyo po, ang Diyos, tingnan mo nga yung katabi mo. Minsan, alam mo kung saan expert yan eh. Tumatanggi lang. Ayaw mo tingnan yung katabi mo. Expert sa wag namang, ganda-gandahan mo naman kung saan expert yan. Expert sa pagpapaganda. Okay, sa pagkain, ano ba yan? 1, 2, 3. I have filled him with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. Ayan, nung ang Diyos, sa Panginoon pala nang gagaling lahat ng expertise natin. It is the Spirit of God who filled those skilled na mga gumagawa ng templo, giving him great wisdom, ability, and expertise. Deklarahan mo yung katabi mo. 3. Great wisdom, ability,
expert na pag mamarites daw. Witchcraft kasi yun. Kaya huwag kayong magchichismisan. Again, let's declare, I am filled. With great wisdom. Ability. And expertise. In Jesus' name. Amen. Kaya pag may pinagagawa ang amo mo, kaya mabuto? Naku, hindi po ako expert dyan. Sige, tatry po natin. Amen. Alam niyo po sa opisina, naku, kwento ko na ba to? Sabi nila, Ma, magbe-birthday ka na, magbigay ka naman ng picture mo. Sabi ko, yun naman, kasi binabati kami sa opisina tuwing birthday. Sabi ko, gamitin nyo na lang yung mga ano dyan sa loob-loob ko, gamitin na lang yung mga dati. Eh, mula yata 10 years ago pa yun. Sabi nila, Ma'am, di ka na makilala. Kasi yung ID ko, 17 years ago pa. Sabi niya, sige ka, Ma'am. Kukuha kami doon sa video mo sa... Sabi ko, naku, wag na. Magsesend na lang. Baka ang kunin niya yung mga nakanganga. Puro nakanganga ako doon eh. Okay, sabi mo sa katabi mo, expert builder. One day, nagulat lang ako. Yung pumunta sa akin, sabi niya, Ma, may na-discover ako. Ay, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano yun? Basta ma'am, babalik na lang ako kasi ayaw niyo makipagkwentuhan during those busy hours. Di, akala ko naman kung ano lang tungkol sa opisina. Kaya sabi niya kinabukasan, may na-discover ako. Ano nga yun? Pero alam po yun nung mga... Yung mga bago kasing ka-opisina namin, hindi na nila alam. Pero yung mga matatagal na doon, alam nila na yung mga minister. Minister ang tawag nila sa akin. At tuwing kami merong mga gathering, lagi lang sasabihin nila, Madam Shabita na, pray for our company, ako taga-pray, pray for my son, ganyan. So siguro ito mga... Ang sabi nila, wow, sabi niya, bakit? Eh kasi po, isang gabi sabi niya, gusto ko po sanang makatulog. Okay? Kaya lang parang may nangusap daw sa kanya, i-search nga daw niya kaya yung pangalan ko sa Google. Ewan kayo, ano naman, nagse-search sa inyo. Sabi ko, tapos, tinaya ko siya magkwento. May lumabas po. Ano lumabas? Nagpipreach ka pala, sabi niyang ganyan. So habang nagulat siya, pinanood niya yung preaching na yon. Ang plano niya lang makinig ng worship song para makatulog. So anong nangyari? Nakinig siya ng preaching. Mga Christian din po yung mga yan. At sabi niya, alam mo man, lalong hindi ako nakatulog. Naku naman! Sabi ko, bakit? Kasi ang napakinggan daw niya, yun daw na merong kwento ako ng tahong, nasan si Gabriel. Nung uwi ko, ganun na naman. Tita, gusto mong taho? Sabi ko, tingnan mo muna kung taho, tahong yan. Tahong. Sabi ko, wag na kong tahong. So, tawa daw siya ng tawa dahil narinig nga niya yung preaching ko na gano'n. Tapos sabi niya, alam mo ma'am, di ba sa bed space, hindi ka pwedeng tumahol. Malakas alauna na madaling araw eh. Nasa loob daw siya, gumaganyan daw siya mag-isa. Sabi ko, glory to God. So ngayon, ginawa niya, pinagkalat niya ngayon sa mga Pilipino. Sabi niya, ito si Ma'am Lani, oh. Nagpipreach pala siya. Sabi niya, pastora pala siya. Bago umalis, sabi niya, bye, Ma'am Pastora. Sabi niya, kasi ayokong mag-mix ba yung namin. But to God be the glory. Amen. Lahat po yun ay para sa karangalan ng Diyos. Ngayon, mga Pilipino, tuwing nakikita ko, hindi ko alam kung ang tingin nila sa akin ay si Ma'am Lani ba o si Pastor. Sabi na isang leader, oh, ang galing-galing mo pala. Bakit sa opisina ang tahimik mo? Sabi niya, kasi ang dami kong trabaho. Sabi niya, Ma'am, gumaganto ka pa mo. Sa loob-loob, hindi niyo ba nakita nawawala din ako sa pulpito? Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, maging expert tayo sa Lord. Itong expertise na ito, hindi naman para sa karangalan natin. Amen. Ito ay para sa ikago-glorify ng Father natin. Amen. Pag tayo po'y
nakikilala, alam nyo ba? Sino dito may magulang? Alam nyo po, pag tayo ay napapaganda ang buhay, yung mga magulang natin, mga silent lang yun, pero iba yung joy nila. Iba yung karangalan na meron sila. So, yung tatay ko nga, pinagbibibida pa dun sa mga kilala, di ba ganon? Buti na nga lang di na siya nagiinom eh. Kasi baka sa mga inuman eh, di ba ganon yung mga bida, yung anak ko eh, talaga. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, naglulugod ang Diyos sa'yo. Pag tayo nagiging expert builder in terms of the Word of God. Kasi nga, sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo destroyer. Alam niyo po sa mundo, most of the fellowship, hindi naman halos lahat, pero mostly, merong mga ganon na instead na ma-build ka, ma-destroy ka. Pero sa Diyos, sabi mo, sa Panginoon, magiging builder ka. We are kingdom builder. We are expert builder in the kingdom of Christ. Tingnan natin ang Proverbs 22:29. Ano ba pagka mga skilled builder or mga expert builder? Ano ang pangako ng Diyos? Get ready. Meron ba dyan? Proverbs 22:29. Okay. 1, 2, 3. Do you see any truly competent workers? They will serve kings rather than working for ordinary people. Saan nagtatrabaho? Yung daw mga expert or competent workers. Nakakita na ba kayo ng mga tunay na mga competent workers? Saan nakikita? Nakikita silang naglilingkod sa mga hari. Amen. Hindi sa mga ordinaryo lang. Kaya pag pala tayo kaya pala gusto ng Diyos sa atin maging expert ka. Kasi ang pinaglilingkuran mo, hari ng mga hari. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord maging expert ka. Gusto ni Lord maging expert ka. Kasi hindi lang tayo lingkod ng sino man, lingkod tayo ng Panginoon. Amen. Are you ready to get expert? Maging builder ng kanyang kingdom. Tingnan natin ang number 3. Kaya lang, para po tayo maging expert builder, kingdom builder, ito naman ang kasunod. The new foundation will keep us to be careful. Sino dito maingat? Sino dito pagka kumain sa restaurant sa Pilipinas, iniiwan lang sa ibabaw yung kanyang wallet, tsaka yung cellphone. Hinahayaan niya lang doon, di siya nag-iingat. Diba? Pagbalik mo, Nana. ha? Hindi naman, nandun pa rin. Wala. Bakit dito iniiwan natin? Ha? Bakit dito iniiwan mo yung iyong wallet, tsaka yung cellphone, sa ibabaw ng table, pagka sabi mag-CCR ka lang, pagbalik mo nandun pa? Pero sabi mo sa katabi mo, maging maingat tayo. Tingnan po natin ang verse. 1 Corinthians 3:11. Bakit ba sinasabi ng Diyos na kailangan mo, sa 10, na kailangan nating maging maingat? Okay, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. Ibig po sabihin, di ba sabi niya, iba yung nagtanim, iba yung nagdilig, pero ang Diyos ang nag-cause for us to grow. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang nag-cause para mag-grow ka. Ang tanong, nag-grow ka na ba? May tumubo na ba sa puso mo? Nagkaugat na ba ang salita ng Diyos? Bumubunga na ba yan? Namumunga na? Sabi mo, ugat pa nga. Inugat na yun, paugat pa lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mamumunga na yan. Okay. But we must be very careful. Alam niyo po kung bakit tayo pinag-iingat ng Diyos? At bakit
sasabihin na naman nila ni Pastora Lani, ng mga discipler, paano ka mag-iingat? Pagiging matatag sa salita ng Diyos. Magde-devotion. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang, wag mo nang tanungin. Ayan na naman sila. Pagdating sa devotion. Bakit? Chinechekan pa. May nagche-check ba ng inyong devotion? Alam niyo po ba no, bakit ang salita ng Diyos ay pinagkakatiwala sa atin at sinasabi na i-build mo ang buhay mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay hindi naman para sa iba. Para sa iyo yon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, para sa akin yon. Kaya tayo tinuturuan na maging matatag sa salita ng Diyos. I-build mo yung buhay mo sa foundation ng Word of God, hindi lamang para sa iba. Akala natin, kaya tayo pinag-aaral, pinagde-devotion, pinag-life group, para one day, ikaw na din nagtuturo. Hindi ho ganun yung kadali. Kailangan nga maging maingat tayo eh. Hindi lahat ganun kadaling magturo. Sabi sa katabi mo, hindi ka pa pinagtuturo. Pero bakit pinaaral sa atin ang salita ng Diyos? Para sa atin. Una, para sa Diyos. Pero given na po yun. Pag inaaral mo ang salita ng Diyos, nalulugod ang Panginoon sa'yo. Pangalawa, pag inaaral mo ang salita ng Diyos, para sa'yo. Sabi sa katabi mo, para sa atin yon. Tama po ba? O hindi? Pag pinagde-devotion, para kanino? Para sa'yo o para sa iba? Para sa'yo muna. Pag pinagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinagagawa sa'yo, para sa iba o para sa pamilya mo? Kaya marami ho ang natatakot kapag sinabing mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi iniisip na ko, one day, magpipreach ako. Ano magpipreach agad? Wag mo. Yung iba naman gusto nagpipreach, pero teka, wag mong tingnan ang buhay ko. Hindi pwede. Hindi pwede na gusto mo lang nagsishare ka, pero hindi ka papakialman sa buhay mo. Hindi. Kasi kung ano yung sinishare mo, yun yung buhay mo. Yun yung salita ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya tayo pinag-iingat. Para sa atin muna. Ang salita po ng Diyos, kaya itinuturo sa atin, pinaaral sa atin, para sa atin muna. Amen. Sabi mo sa katabi mo, para sa akin. Ang pagiging matatag sa salita ng Diyos ay hindi agad para sa iba. Para sa iyo muna. Tinuturuan ka maging matatag, maging founded sa salita ng Diyos, hindi para maging magaling kang magsalita. Hindi po. Kaya tinuturuan tayo para maging matatag ng salita ng Diyos ay para maisabuhay ang kanyang salita. Dahil kapag naisabuhay mo na yan, di na problema ang pagsasalita. Madali mo nang ma-share yan. Pero huwag ka muna doon kasi nga kaya ka natatakot. Kala mo magpe-preach ka kaagad. I-assign ka sa opening prayer. Hindi pa nga ako assign agad ako sa, wag na, di na lang ako babalik doon. Mas pinili mo pang umalis. Sabi mo sa katabi mo, tatandaan kita. Huwag niyong katakutan yung mga ganong bagay. Ang dahilan bakit tinuturo sa atin. Ba't tinuturoan kang mag-devotion? Ba't tinuturoan kang magbasa? Pababasahin doon sa harapan. Hindi ko nga alam paano basahin yung mga mga verse. Pinaghanap ako ng Hindi nga alam kung alin ang chapter o alin ang verse. Nalito na. Nagkabaligtad pa. Hindi lang ho sa ganong kadahilanan. Ang tunay na dahilan, bakit tayo pinag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit sinasabi maging matatag ka, maging founded ka sa Word of God, ay para sa atin. Sabi mo sa sarili mo, para sa akin. Para sa akin. Amen. Sabi ng Joshua 1:8. Joshua 1:8.
buksan po natin ang ating mga Bible sa libro ng James. Ay, Tagalog ang Bible niya. Hinanap niya si Jaime. Pastora, mali yung Biblia ko. Bakit wala pong Jaime? Ayun pala ay, Santiago. paano naging Santiago si James? Amen. Kasi yun yung full name niya. Nahati. Okay, basahin natin Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Prosperous and successful. Amen. Hindi makapalakpak kasi alam mo, pag-devotion nila naman kami. Para sa atin yun. Amen. Para sa atin ang pagdedevotion. Eh, problema saan? Gusto mo lang prosperous saka successful. Pwede ba yun? Alam mo kung bakit hindi pwedeng prosperous lang at successful nang wala ang Word of God? Wala kang pundasyon. Ang sinasabi ng Diyos ay hindi kayamanan na maraming pera. Tingnan natin, minsan pag maraming pera, bless na bless nila. Oh, bless na bless ka naman ni Lord. Ang ganda ng damit mo. Birthday ko ngayon. Birthday to you. Thank you po. Tapusin na natin. May program ba tayo? Feeling talaga. Amen. Hallelujah. Acts 1:8. Ang sabi po ng Acts 1:8. And you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be a witness. Pag sinabi pong witness, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hindi ka naman agad pinadala sa ends of the earth. Bago ka makarating doon, kailangan maging witness ka muna sa sarili mong bansa, sarili mong buhay, sa sarili mong bayan. Ano, gusto mo tapong ka agad? Pag ipinadala ka doon na hindi mo naranasan to, wala. Dalawa na kayo nung pinagdalhan sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sarili muna. Sarili muna ang pinatatatag sa salita ng Diyos. Kasunod, kaya yan pinaaral sa'yo para sa pamilya mo. Sabi mo sa katabi mo, wag mong kakalimutan ang pamilya mo. Hindi pwedeng tayo lang. Ang tigas nga po ng ulo, panalangin mo mabuti. Walang Di, wala talaga imposible. Hirap na hirap. Patatagin mo muna yung sarili mo. Pag nasabi mo na sa sarili mo na napatunayan mo na, ay, pwede pala, madali mo nang masabi para sa pamilya mo yan. Nasubukan mo na. Matatag ka na. Sabi mo sa katabi mo, para sa pamilya mo yan. Para sa pamilya mo. Then, saka pa lang sa iba. Eh, yung iba kasi takot agad. Gusto, akala nila, sa iba agad. Amen? So that we will be able to do. Hindi naman sinabi ng Joshua 1:8, so that you will be able to preach. So that we will be able to do the Word of God. Hindi agad to preach. Para kahit anong pagsubok, ano sabi nung binasa natin? Dumaan ang bagyo! Binaha pa sila! Dumaan ang malakas na hangin! Binugbog pa yung bahay! Sino dito ganyan minsan ang buhay mo? Dumating ang bagyo. Punong-puno ka na ng luha. Sobra na yung unos. Mamaya, meron pang mangrarat-rat sa'yo. Ano yon? Binabaha ka pa ng mga persecution. Dinadatnan ka. Mamaya, meron pang nambubugbog sa'yo, binibit ka pa. Pero alam niyo po, ang merong pundasyon ng Word of God, anong sabi ng verse sa Matthew 7? O kanina yung binasa natin ay Luke 6. But dito tayo sa Matthew 7:24.
Amen. Ano ang sabi noon? Kung the streams rose and the winds blew and beat against that house, ano nangyari? Yet it did not fall. Sabi sa katabi mo, hindi ka magfo-fall. Because it is founded in the rock. It has the foundation of the rock. Dumaan man ang bagyo, ang unos, ang baha, anumang problema, anuman ang pagsubok, matatagpuan kang nakatayo, matatagpuan kang matatag. At higit sa matatagpuan kang naglilingkod, nagpapasalamat, nagpupuri, hallelujah, nagsasaya sa kabutihan ng Diyos because you are founded not because of the word of men, but because of the word of God. Hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Kahit gaano kahirap. Totoo naman po may sitwasyon ng buhay natin na kahit gaano kahirap. Tama ba? Kahit gaano kasakit. Parang sabi mo, lahat na lang ng araw ko, sobrang sakit. Kahit gaano kalungkot, tingnan mo yung katabi mo. Kahit gaano ka, sabi mo, kahit gaano ka kalungkot. May malungkot bang nakangiti? Diba kahit malungkot yan, nakangiti pa rin yan. Amen? Kahit gaano kalungkot, kayang pagaanin ng Diyos ang anumang ating mga problema, basta ang pundasyon mo ay ang kanyang mga salita. Kaya hahanap ka pa ba ng ibang salita? Hindi na. Sa Diyos na lang. Amen? Tingnan natin yung Word of God. 1 Corinthians. Psalms 96, verse 6. Psalm 96. Alam nyo, maganda to. Okay. May iba bang version? Anak, alam niyo po, yung bahay doon sa binasa natin kanina ay yung buhay natin. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kung ang buhay daw natin ay pinatatag or nakafounded sa kanyang salita, kahit anong dumating na problema, unos o pagsubok, ay hindi ka magfo-fall. Amen? At ang tawag doon sa buhay natin ngayon ay tinatawag na templo. Sabi mo sa katabi mo, temple. Temple. Sa ibang translation, ito ay sanctuary. At kung tayo ay templo ng Diyos, alam niyo ba kung ano ang nakikita sa templo? Ito ang nakikita. Hindi na yung ako ang nakikita. At ikaw ang nasisisi. Hindi na ganun. Ito na ang nakikita sa mga nagtitiwala sa Diyos. 1, 2, 3. Honor and majesty surround him. Hallelujah. Strength and beauty fill his sanctuary. Kaya sabi mo sa katabi mo, you have honor and majesty. Sa kabila sabihin mo, you are filled with strength and beauty. Beauty and the yan kasi yan kasi yung natutunan natin. Kaya yan. Tapos sabi mo, hindi, yung beast naman po naging gwapo eh. Beauty and strength. Amen. Yan yung meron sa templo ng Panginoon. Kaya kailangan nating ingatan ang buhay natin. Paano mo ingatan? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang 2 Timothy 3:16 and 17, ang sabi doon, all scriptures are God-breathed. Amen? And it is useful for teaching, correcting, rebuking, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Psalm 27 verses 1 to 6. NIV. Alam niyo po, ang ganda ng chapter na ito. Kaya lang hanggang 6 lang. Basahin natin. Pag binasa natin, it is for you. Okay? 1, 2, 3. The Lord is my light and my salvation. Okay, saglit, dahan-dahan. Namnamin natin.
The Lord is my light and my salvation. Then, Whom shall I fear? okay, declare. The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Okay, verse 2. When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, Okay, ano mangyayari? they will stumble and Ikaw ba fall. ang mag-i-stumble o yung kumakalaban sa'yo? Sino? Ikaw o sila? Ikaw o yung kumakalaban? Baka naman ikaw kasi yung nakikipag... yung evil man. Balik mo anak. Sabi doon, when evil men advance against me para durugin ako. Kapag yung When my kalaban ko enemies and- ay inatake ako, sila ang mag-i-stumble. Walang ginagawa. Nakatayo ka lang. Inaatake ka nila, tumayo ka lang. Tayuan mo lang yung word of God, huwag kang aalis doon. Yung iba umalis sa word of God, nakipaglaban. Aba. Diba? Hallelujah. Sa 3. Though an army besiege me, my heart will not fear. And though war break out against me, Even then, I will be confident. 4. One thing I Sabihin mo sa katabi mo, one thing lang. One thing lang. Ang dami mo kasing hinihingi. Start ka sa one thing. Start tayo sa isang bagay na pinakamahalaga sa buhay natin. Amen. One thing, sabi nitong psalmist, I ask of the Lord at ito yung aking laging hinahanap. Ano yun? Ang siya that I ay may manatili dwell in the sa house of the tahanan Lord ng Diyos sa lahat ng all the days of araw my life. ng kanyang buhay. At ano pa? Hindi lang siya nanatili doon, kundi makita niya yung tunay na ganda. Para mag-gaze upon niya, makita niya. Alam niyo ba yung pag sinabing gaze upon, kahit sa kalumingon, ang ganda ng nakikita. Para ngayon, kahit sa kalumingon, you gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Verse 5. For in the day of trouble, He will keep me safe, and in His dwelling, He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock. Verse 6. Then my head will be exalted above the enemies who surround. surrounded At His tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. And I will sing and make music to the Lord. One thing I ask of the Lord, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and that I may gaze upon the beauty and seek Him in His temple. Kaya alam niyo po, kaya pala tayo tinawag ng Diyos sa 1 Corinthians 3:11. Wala na ibang pundasyon ng ating pananampalataya, kundi yung na-lay down na sa Panginoong Heso Kristo. There's no other foundation but in Christ Jesus. Kaya ngayon ang tawag sa atin ay Temple of the Holy Spirit. Sabi sa katabi mo, templo ka ng Diyos. Ano po ba ang temple? Number 4. There's no other real foundation but Jesus Christ alone. Ano ba ang templo? Noong unang panahon, ang sabi ng 1 Corinthians 6:19, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? In the Old Testament po, yung children of Israel, they are transporting the presence of God from one place into another place. At para makita po nila, para masabing may presensya ng Lord, meron silang tinatawag na Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, alam niyo ba kung anong nasa loob nun? Hindi ho genie na pag kiniskis, lalabas yung ano. Hindi. Ang nandun sa tabernacle, sa Ark of the Covenant ay Word of God. And what they believe
The presence of God is in that word. So they're bringing, para lamang makarating ang presensya ng Diyos sa iba't ibang lugar, dadalhin nila yung Ark of Covenant, and then doon sila magpupuri, doon sila magpe-pray, from place to place. Amen. Kaya sabi ng 1 Kings 8 to 9, there was nothing in the ark save the 2 tables of stone which Moses put there at Horeb. And when the Lord made a covenant with the children of Israel when they came out of the land. The only thing in the ark was God's commandment. Ibig sabihin, Word of God. And they take care of it. Sobra nilang inalagaan yun because they believe that the presence of God is in that ark. And you know the good news? Today, your heart is the ark of the covenant. Yung tabernacle ng Diyos ngayon na ginusto ng Panginoon ay yung atin ng puso, kung saan nandoon ang salita ng Diyos. We are now the living ark of God and the tabernacle of His presence. Alam niyo po, hindi lang tayo yung noong una sa Old Testament, kilala niyo ba si Haring David? Di ba plinano niyang gumawa ng templo? Kasi nga yung temple, yung kanilang place of worship kung saan nararanasan nila ang Diyos. At gusto niyang gumawa ng templo para yung Ark of Covenant malagay doon. Bakit? Kasi ang laki ng palasyo ni Haring David. Sabi niya, yung Ark of Covenant, wala, nasa tent lang. Kaya plinano niya na, Lord, gusto kong gawan ng templo yung Ark of Covenant. Sabi ng 2 Samuel 7:2. 2 Samuel 7:2. He said to Nathan the prophet, narito ako, sabi niya. Nakatira ako sa palasyo while the Ark of God remains in a tent. So kaya nagplano siya na, Lord, gusto kong gawa ng templo o tahanan yung Ark of the Covenant. Pero hindi siya inallowed ng Lord. Bakit nga? Kasi there are so much blood that shed out of his hands. So, dito si David yung nagplano. Pero sino nag-build? Yung anak niya, si Solomon. Pero sino nag-fulfill? Ang Panginoong Jesucristo. So now the Ark of Covenant is no longer in the temple. Before, the people carries the Ark of Covenant so that they could experience the presence of God. Pero in the life of Jesus Christ, sabi niya, ako na mismo ang hahanap kung saan ko gustong manahan. At alam mo kung saan niya gustong manahan? Sa puso mo. So that hindi mo na hahanapin yung presence niya. Hindi ka na pupunta sa bundok para sabihin na, Lord, gusto ko maranhasan yung presensya mo. At hindi mo mararanasan na malayo ang Diyos sa buhay. He wants to live in our hearts, to be our body as His temple. So that the presence of God is always with us. At palaging, He can dwell in us closely, timely. Hallelujah. So yung fulfillment ng desire ng our Heavenly Father is to be in the hearts of the people. At nagawa po yan ng ating Panginoong Jesucristo. He gave His life so that those who can accept Him, He is able to live in their hearts. So ngayon, hindi na tayo, kanina diba sabi nung kanta, you are awesome in this place. In this place lang ba? Or what place is that? Lord, you are awesome. When you say you are awesome in this place, you are awesome in this body. Kasi nararanasan ko yung kabutihan mo. You are dwelling in me. You are in me. My hands is your hands. My feet are your feet. Yung laman ng puso mo, yung puso ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon mo makikita na yung buhay mo,
alam kung saan mo gagamitin. Yung puso mo, alam mo na lang kung anong ilalaman. Yung isip mo, alam na lang natin ano pa yung iisipin natin. Because we are now that living temple of God. Kaya yung Holy Spirit po, palagi yan nasa atin. Kaya nga lang minsan, kahit anong gusto ng Diyos, tayo talaga yung umaayaw. Pero ang prayer ko sa ating lahat dito, matatapos ang buwan ng Mayo, na mas mararanasan mo. Hindi mo lang mararanasan sa tuwing nananalangin ka, kundi you will be a carrier of the presence of God. Ngayon, there will be a turnaround ng buhay mo. Noon, sabi mo, parang naiiba lagi yung sitwasyon at panahon. Di ba may mga ganyan tayong experience? Pag nakikita ka, parang sabi mo, bakit parang naiiba yung presensya. Ngayon, ang magsasabi niyan sa'yo, yung mga makakakita sa'yo, kapatid, alam mo bang pag nakikita kita, naiiba yung presensya na dala-dala mo. Nakaka-bless ang buhay mo. Nakakatuwa yung mga words na lumalabas sa'yo. Faith-filled words instead of worldly words. Tayo kasi minsan nasasanay tayo maging masaya yung usapan natin kapag ang mga joke natin, yung mga bully para sa ibang tao. Pinagtatawanan natin yung kanilang mga buhay. Pero ngayon mararanasan mo na yung kapag nagpa-fellowship tayo, you carry the presence of God. Na-enjoy mo yung fellowship. Kahit walang inuman, kahit nga walang pagkain, di ba? Tama ba? Pwede bang fellowship walang pagkain? Eh, ba't yung iba ayaw umaten pag walang kainan? Kasi hindi na yan ang nakikita mo eh. Nakikita mo na yung presensya ng Diyos na nasa sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are the temple of God. Sa kabila, you are a living tabernacle of God. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. And let's sing this song to be with Jesus Christ. Kasi si Jesus, given na yung laging gusto niyang maging be with you eh. Pero ang tanong, ikaw ba, gusto mo rin ba yung gano'n? Na, Panginoong Jesus, ako naman ang mangangarap to be with you every day. Ako naman yung mangangarap to be with you every hour of my life. Walang ibang makita sa buhay ko. Walang ibang pangalan ang maitaas sa akin, kundi ang pangalan ng Panginoon